So hi guys, nandito po tayo ngayon sa isang day na magandang beautiful day sa Niagara. So meron po akong kasama rito na si Binibining Marte Kabansay. Isa siya sa mga naging successful dito sa Canada, realtor. So siguro I think we can ask her about paano siya naging successful bilang isang realtor and paano siya nag-start. So maybe mapagbigay siya ng magandang input sa atin, good vibes in the short clip of videos. Yeah. So ito po si Miss Marte Kabansay. Yan, kaibigan, si Miss Marte. So, Marte, pwede mo bang sabihin sa amin o magbigay ng input, lalo na sa mga kababayan natin sa Pilipinas na nagbabalak pumunta rito, kung paano nila magagawa yung tulad ng ginagawa mo bilang isang realtor? Well, bilang isang realtor, syempre kailangan yung mag-aral kasi kailangan maging licensed kang real estate agent pag dating nyo dito. May mga few requirements, mag-school ka din for it para makakuha ka ng license. Ayun, ano bang ano? So yung mga bagay na nasasabi mo na license, so pag nandito ka na ba, siyempre paano mo na overcome yung mga clients na may mga regrets niya, siyempre may mga halimbawa sa mga ups and down ng business, so paano mo na overcome yung mga bagay na as a realtor? Siyempre, hindi madali, pero it's just about the strategy mo rin sa buhay, diskarte, diba? Siyempre, intindi rin sa kanila. Actually, I think na the reason bakit din ako nag-real estate is because gusto ko rin na makatulong talaga. Kasi madaming aspects ng real estate na hindi tayo sanay sa Pilipinas. Maraming kailangan i-navigate dito. And yun yung dahilan ko talaga nung una pa lang kung bakit ko. Yun yung maganda yung lalo na especially sa mga taong bagong dating dito sa Canada, di ba? Na nagbabalak bumili ng bahay, hindi nila alam kung paano bumili, di ba? Wala silang idea. Ang alam lang nila basta may pera sila, pero doesn't mean na may pera ka, hindi makabili ka ng bahay, di ba? Yeah, depende sa status mo. Kung student, hindi namin nire-recommenda. Kasi kahit na pwede kang mag-qualify for a mortgage, ang concern doon is meron ka pa rin 20% na foreign tax na babayaran. So, on top ng down payment mo, which is kahit minimum mo 5% lang, may 20% kang dagdag. Kasi student pa lang. Pero pag permanent resident ka na, 5% na lang talaga yung down payment. So usually pag students sinasabi ko, antayin muna natin maging PR kayo kasi mas maganda yung magiging sitwasyon for them. Kasi, di ba, 20% ang laki nun. Yeah, diba? That's true. Ang laki nun na ibibigay mo lang sa taxes. So, sayang naman. Diba? Kasi kung may 20% ka naman na talaga, mas magandang i-down payment yun. Bababa yung binabayaran mo monthly. Or kung wala ka naman talagang 20%, at least kung PR ka, 5% lang ang kailangan mo. And to add to that, kung tiga Niagara kayo, meron tinatawag na Niagara Regional Housing Grant. So anytime na tiga Niagara Falls yung, or Niagara Region yung kliyente ko na first time home buyer, usually nagka-qualify sila na forgivable loan na 5%. So basically parang wala kang down. Yeah. So yun. Yeah. Anyway, maraming salamat Marte sa input na binigay mo. Pwede mo pang i-invite or sabihin kung saan kanila pwedeng makontak in case na they need your help. So can you say tell to our viewers na pwede kanilang kontak sa ganitong number or email kanila para sa ganon kung kailangan nila yung advice mo, madali kanila ma-reach out. So, ang pinakamadali is sa Facebook namin or sa Instagram, Team Kabansay. So, DM nyo lang kami doon, tapos kami na bahala. Pwede tayong mag-schedule ng consultation, whether online or in person. Pero kung gusto nyo rin akong tawagan, 289-214-241. Okay, thank you so much Marte. Yan po mga kaibigan, meron po tayong pwedeng malapitan na ating mga kapatid na nasa realtor na madali tayong makakuha ng advice. It's totally it's free, right? So advice, it's free. So anyway, what they are waiting for, just contact Marte. Saka hindi ako nangangagat. Yeah, hindi siya nangangagat. Talagang tutulungan niya kayo kasi siya isa sa mga successful dito na makakatulong sa Niagara. If you want to get the house, call her right now. Thank you so much.